Magandang gabi po sa bawat isa. We welcome you sa ating pong pag-aaral. Dito po sa ating live stream. It's November 17, Merkules po ngayon. It's our prayer meeting. Ako po'y nagagalak at muli po kayong nandyan upang makinig, upang lumalim po tayo sa salita po ng Panginoon dahil tayo po'y naniniwala na kung wala ang Diyos, kung wala ang habag at gabay ng Diyos, ay mahihirapan tayo sa buhay na ito. Gumagaan lamang ang buhay. Bakit? Dahil may Panginoon po tayong naaasahan at patuloy na nalapitan po sa pang-araw-araw natin. Now, kung meron po tayong mga Biblia, makibukas po kayo sa akin sa libro ng Genesis. Genesis chapter 41 verse 1 after verse 4. Genesis 41, 1 to 4. When 2 full years had passed, Pharaoh had a dream. He was standing by the Nile, when out of the river there came up 7 cows, sleek and fat, and they grazed among the reeds. After them, 7 other cows, ugly and gaunt, came up of the Nile and stood beside those on the river bank. And the cows that were ugly and gaunt ate up the 7 sleek, fat cows. Then Pharaoh woke up. May God bless the reading of His Word. Tayo po'y dumako sa Diyos sa maikling panalangin. Amang banal, salamat sa oras ng pag-aaral ng iyong salita. Salamat sa maghapon, nakasama ka namin, na may pag-asa ang buhay dahil ikaw ang Diyos na patuloy naming nalalapitan. Panginoon, buksan mo ang aming mga spiritual eyes, mga spiritual ears sa aming pag-aaral sa buhay ni Joseph. Salamat. At ang pag-asa ng buhay ay nasa aming Diyos. Pagpalain mo ang aming pag-aaral ngayong gabi ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabing Amen and Amen. Amen. Our topic for this evening is entitled, Shall be in charge of my palace. Siya ang magiging in charge na sa aking palasyo. Now, kung i-rewind po natin last Friday, na nag-interpret po si Joseph sa loob ng kulungan sa isang cupbearer at sa isang chief baker. At lahat ng napanaginipan nila, ng dalawa, ay in-interpret po ni Joseph. At lahat ng sinabi ni Joseph ay nagkatotoo. Kaya idiniin niya doon sa cupbearer na muli siya magbabalik sa palasyo sa kanyang posisyon at alalahanin niya si Joseph. Pero sabi po ng chapter 41 ng Genesis verse 1, 2 full years had passed. Dumating ang 2 taon. Hindi siya naalala po ng cupbearer. Parang nag-interpret si Joseph at hindi naalala ng chief bearer ang kanyang mga pinag-usapan. Kaya ang sabi ko, ang timing ng Panginoon ay talagang kaiba sa timing natin. Tayo, gusto na natin ng answer prayer, pero minsan wala. Kasi nga po, may perfect timing ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, may perfect timing ang Diyos. Tayo, gusto na. Pero ang Diyos, meron pa siyang mas the best, mas iniisip na mas maganda, kaya hindi pa po dumadating ng ating mga inilalapit sa Panginoon. Now, ang nanaginip naman ngayon ay nung hari na, nung nasa Malacanang, nung parao. Nandun daw siya sa Nile River na nakatayo at nakakita siya ng 7 matatabang baka. At maya-maya may dumating daw pong 7 ugly at ang papayat na baka. At maya-maya napansin niya yung mga payat na baka kinain ng matatabang baka. At sa verse 4, bigla siyang nagising. At in verse 5, muli siyang natulog at nanaginip ulit. Nalaginip siya ng isang 7 healthy grain, parang palayan. At dumating ang mga payatot na palay na kinain rin ng matatabang palay. At hindi niya maintindihan yung kanyang panaginip. Kaya gumising siya. Hanggang sa verse 8, sabi po, dumating ang umaga, at ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Hari na po ito, hindi ito cupbearer, hindi ito si chief baker. O
ito na si mahal na haring si Parao ang nananaginip. At sabi dito, tinawag niya sa verse 8 ang kanyang mga magician, ang kanyang mga wise men sa buong Ehipto. Napakalakas, napakalaki ng kaharian ng Ehipto. Ang gagaling ng mga tao. Pero ang sabi ng verse 8, but no one could interpret them for him. So sinabi niya ang kanyang panaginip, pero nakalulungkot, wala kahit isa sa buong kaharian ng Ehipto ang naka-interpret ng kanyang panaginip. So lalo nag-worry yung hari. Ano ba ito? Lahat na tinawag ko, lahat ng magagaling. Now in verse 9, ito na. Yung chief cupbearer ay naalala si Joseph. May kailangan ko ba kay Lord? Ito na nung panahon, ito na nung answer prayer. Dumating na nung alam niyang may gagawin ng Diyos. Dahil ikaw ay anak ng Panginoon, alam ba niyo may gagawin ng Diyos sa atin? Hindi po niya tayo tinawag para maging kawawa. Lagi ko po yung sinasabi, hindi niya tayo tinawag para laging umiiyak dahil sa ating mga problema o laging lito-lito o laging stress na stress. Tinawag po tayo ng Diyos para magtagumpay. Kaya ang post ko nga ngayong hapon o gabi, big time ako dahil bakit? Meron akong big time na Diyos. Siguro kung ako lamang, small time talaga ako. Wala akong pwedeng maipag-ibag. Pero dahil anak ako ng Diyos, anak ka rin ng Diyos, big time ka. Sabi mo nga sa katabi mo, big time ka. Amen? May plano at may gagawin ng ating Panginoon. At dito, nung cupbearer, sinabi niya sa mahal na Parao, magmula verse 9, na meron silang nakilala ng chief baker. At nung nagalit nga ang hari sa kanila na si Parao, kinuwento niya, nagkaroon kami rin ng panaginip at walang maka-interpret hanggang sinabi namin kay Joseph. At in-interpret nito, mahal na hari. Sabi nung nung cupbearer, in-interpret niya. At sa bawat sabihin yung Joseph, nung nasa dungeon, nung nasa kulungan, nagkatotoo. Bakit? Sabi niya, kasi po, meron po siyang Diyos na inaasahan. At magmula nung nadinig ito ng haring Parao, ay nagkaroon siya ng interest kay Joseph agad-agad. Ipinatawad niya si Joseph sa dungeon, sa kulungan, na napakatagal, after 2 years, no? Sinabihan niya ang cupbearer, alalahanin mo ko. Siguro kung bagong kawala si cupbearer at sinabi niya ito sa mahal na ari, parang bagang baliwala rin eh. Kasi, aanuhin ko naman yun, sasabihin ni Parao, yung panaginip. Hindi naman siya nananaginip noon. Ngayon po, gulong-gulo si Parao. Perfect timing na kailangan niya mag-i-interpret. Sa mga pangangailangan mo, sa mga ikinakatok mo sa langit, may perfect timing ang Diyos diyan. Huwag kang manghina. Huwag mong sabihin wala na, huwag mong sabihin hindi na mangyayari. Gagawin at gagawin niya ng Panginoon. Maniwala ka lamang sa Kanya at sumunod. At pinatawag nga si Joseph, tingnan po nyo. He sent, in verse 14, so Pharaoh sent for Joseph, and he was quickly brought from the dungeon. Grabe siguro ang kulungan niyo, pero head si Joseph doon. When he had shaved siya, he changed his clothes, and he came before Pharaoh. Tignan nyo. Dati, pinagbili. Dati, kinawawa ng kapatid. Dati, inaccuse na nangre-rape. Dati, kinulong. Dati, kung ano-ano, pinagtatawanan. Sino luluhod sa'yo? Pero ngayon, pinapatawag ng hari. Pinaganda siya, pinapogi. Binigyan ng bagong damit dahil halap siya sa hari. At in verse 15, ito na nung reality, ito na nung panaginip ni Joseph na walang maniwala. Kapatid, kaibigan, kababayan, kung may alam ka na may gagawin sa iyo ang Diyos at sa katabi mo, sa mga kapwa mo ay natatawa lamang. Parang sinasabi, imposible. Sabi nga, may imposible ba sa Diyos? Sa iyo, sa akin, ang daming imposible. Pero sa ating Diyos na nilalapitan, sa ating Diyos na pinupuri, wala pong imposible sa Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo yan, walang imposible sa Diyos. Ulit, walang imposible sa Diyos. Amen? So, ito na nga. Sinabi na ni Parao na walang maka-interpret
sa kanyang panaginip. At sabi naman ni Joseph sa verse 16, no? I cannot do it. Hindi ko yan kaya, sabi ni Joseph. But God will give Pharaoh the answer he desired. Pero may Diyos ako na alam ang lahat. Amen? May Diyos tayo na alam ang solusyon lahat sa COVID. Lahat ng solusyon, lahat sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa mga problema mo sa buhay. Alam lahat ng Diyos ang kasagutan. Kaya dito in verse 17, kinuwento ni Parao, yung matabang bakang kinain ng payat na baka, yung matabang palay na kinain ng payat na palay. So, kinuwento niya kay Joseph. At nagulat si Parao. Walang duda, bigla lang sinabi ni Joseph pagkatapos sabihin ni Parao nung yung kanyang panaginip. Sabi ni Joseph, mahal na hari, Parao, pareho lamang po yung panaginip nyo. Yung 7 taon ay yung katumbas ng 7 bakang mataba, 7 palay na mataba, magiging masagana tayo. At nung payat na baka na kumain, yung payat na palay na kumain sa matabang palay, yun po'y 7 taon na famine. Tagtuyo, taggutom, taghirap. Pero dadating ang kasaganahan na 7 taon. Ito po'y pinapaalala sa iyo ng Diyos na mag-imbak tayo ng 7 taon ng kasaganahan ng palay, ng mga pagkain, dahil dadating ang tagtuyo, taghirap. At ito po'y nireveal lamang ng Diyos kay Parao. Sa buong mundong may tao, sa isang haring Parao, binigyan ng revelation ng Diyos sa mangyayari sa future. At dahil anak ng Diyos si Joseph, sinabi niya, mahal na hari, ito po ang mangyayari sa inyo, sa kaharian, at sa buong mundo. Now, magmula nung nadinig po ni Haring Parao, ito na. Looking back to the dreams, lumuluhod ang tao kay Joseph. Lumuluhod ang tao kay Joseph. Para bagang isang pastol, isang inuutusan lamang ng mga kuya, isang ordinaryong tao na biglang inilagay sa Malacanang. At sabi po nung Parao in verse 33, and now let Pharaoh look for a discerning, sabi ni Joseph, and wise men, and put in charge of the land of Egypt. Sabi ni Joseph, kailangan Parao may in charge po diyan sa mangyayari sa inireveal ng Diyos. Kaya magmula noon, inappoint ni Parao na commissioner si Joseph out of the dungeon, out na nasa bilangguan siya, nahirap. Biglang napamalacanang, hindi lang yun, binigyan agad sa napakataas na posisyon. Alam ba po niyo, siya po ang sinabihan na magiging kanang kamay na mahal na Haring Parao. Now, again and again, alam po ba nyo, sa ating pagsunod at paniniwala sa Diyos, dalawa lamang lagi yun, pagsunod at pananampalataya mo sa Diyos, susundan tayo ng blessing upon blessing ng Panginoon. Susundan tayo ng victory upon victory ng ating Panginoon. He was put in charge of this thing. Siguro meron kang pinapasukan, empleyado ka lamang ng isang napakalaking kumpanya. Tapos pag dumadating niya mga CEO mo, mga presidente, ano kaya, managinip ka ba isang mamayang gabi na yung mga CEO mo at presidente luluhod sa'yo? Siguro magugulat ka. Ako, isang ordinaryong empleyado, nandun lamang sa pinakadulo, gagawin ng Panginoon na isa sa pinakahid. Ganun po ang nangyari kay Joseph. Sinasabi lamang niya ng mga panaginip niya, ng mga nire-reveal ng Panginoon sa kanya. Hindi niya alam kung mangyayari yun. Pero pinangahawakan niya, lumuhod daw kayo. At ito na po, apakahirap ang mga nadanas ni Joseph. Pero kahit kailan po, habang binabasa ko po ng buhay ni Joseph sa Bible, wala po akong nadinig na sinabi ni Joseph, Panginoon, bakit ganito?
Wala akong nadinig kay Joseph, sumusunod naman ako sa iyo, Panginoon, bakit nagkaganito? Sumunod siya, pero napahamak siya. Pero ito na po ang right timing ng blessing ng Panginoon. Kaya nga nung topic natin, you shall be in charge of my palace. Now, huwag mong ismulin ang buhay mo o pamilya mo. Huwag mong ismulin ang posisyon mo ngayon. Huwag mong ismulin ang mga ginagawa mo ngayon. One day, God will put you in charge of many things at napakalaki. Huwag mong sabihin hindi mo kaya. Pagkasama natin ng Diyos, lahat ay kakayanin natin. Amen? Kaya, ito pong ating pinag-aaralan. Hindi lang po ito para kay Joseph, kundi ito po ay para sa mga anak ng Diyos na alam nila na may gagawin ng Diyos sa buhay nila. Kaya ang lagi ko pong sasabihin sa iyo na walang sawa, habang buhay po tayo, November 17, 2021, buhay pa tayo, may gagawin pang malaki ang Diyos sa buhay natin, sa pamilya natin, sa posisyon natin. Maging katulad tayo ni Joseph na hindi marunong umangal, kundi marunong lamang siyang sumunod at maniwala sa Diyos. And in God's perfect timing, nilagay siyang in charge of the whole palace. Sabi ko, Lord, kaya pala nangyari ang masakit sa buhay ni Joseph. Kasi may mas magandang plano ang Diyos sa buhay niya. Parang sitwasyon mo ngayon. Sasabihin mo, Lord, bakit nagkaganon? Ba't nangyari ito? Kasi po, may mas malaking plano ang Diyos para sa atin. Dadating po yun. Dadating yun. Huwag lang po tayong magsawang sumunod at maniwala sa Panginoon. Taas po natin ang ating dalawang kamay. Lord, thank you for the time of studying your word. Madalas kaming ma-discourage o magsabing talo na kami. O kaya wala nang mangyayari. Dito, pinatunayan mo, you are never late sa iyong mga plano sa amin. Minsan, pag hinaharap kami sa napakalaking pagsubok ng buhay, ay talagang lagi namin sinasabing, tapos na kami. Ang plano mo sa amin ay napakaganda. Turuan mo kaming lalong makita ito. Lalong sumunod, lalong maniwala na may gagawin ka. Hawakan mo ang mga nanonood ng live stream. Ano man ang kailangan, kagalingan, kaayusan sa pamilya, trabaho, bayarin, relasyon na sira, naaayusin mo. Ang aming spiritual life, lalo kami manumbalik sa iyo. Kung kami sa emosyonal ay baksak, laging magulo ang isip, ikaw ang Diyos ng aming kapayapaan, Panginoon. Kung kami nasa banig ng karamdaman, ikaw ang aming kagalingan. Salamat, Panginoon, sa aming bansa na patuloy mong hinahawakan. Salamat sa mga aming mga frontliner. Salamat sa magandang balita na aming nararanasan sa aming bansang Pilipinas ngayon. Pero huwag mong hayaan na umasa kami sa kung anumang vaccine, umasa kami sa aming government. Hindi, ang asahan talaga namin ay ikaw, Panginoon. Lord, may gagawin ka pa at makikita namin ang victory upon victory sa aming buhay. Salamat, Amang Banal, sa iyong gagawin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Again, may gagawin po ang Diyos. Dati, parang nakasara ang pinto. Pero ngayon, binubuksan na ng Diyos ang pintuan para sa iyo. That's it. Parating na yung sinabi ng Diyos
Huwag lamang tayong magsawang sumunod at magtiwala sa Panginoon. Again, please write something, comment, any prayer request. Marami pong mananalangin sa iyo. We would like to hear from you kung paano po ginagamit ang live stream na ito sa inyong buhay at sa inyong pamilya. Again, I'm Pastor James Lagasca. Thank you for watching the live stream of the Light of Life Foster Church. Again and again, the Lord loves you and the Lord cares for you. Magandang gabi po. Sweet dreams and the Lord bless.